mula sa isang pawn shop sa Olongapo ng mga hinihinalang miyembro ng acetylene gang. Mga magagandang beach sa Sigihor dinarayo ngayong panahon ng tag-init. At sa unang chika, Lindsay Lohan na paaway raw sa isang nightclub. Huwag pa huli, tutok na sa unang balita. Tanker na nawala umano ng preno bumangga sa ilang bahay at mga sasakyan sa Dasmariñas, Cavite. 4 na bahay ang nasunog dahil sa insidente. May live report si Micaela Papa. Mika. Igan, tulad ng inyong nakikita sa aking likuran ay halos wala nang natira sa 4 na istruktura sa compound na ito matapos silang masunog. Dulot na nga lang ng pagbangga ng isang tanker sa kanilang compound. Ang tanker na biyaheng pa Manila mula Nasugbu, Batangas, nauna nang bumangga sa isang truck, SUV at van. Matapos mawalan ng preno sa may stoplight sa barangay Palapala, Dasmariñas, Cavite, pasado 2:00 ng madaling araw. Pero di dito nagtapos ang aksidente. Tinumbok nito ang isang compound kung saan 4 na bahay pa ang nasunog. Paglilinaw ng BFP, ang impact daw ng pagbangga ang naging sanhi ng apoy at hindi ang karga ng tanker na 17,000 liters ng ethyl alcohol na hindi naman daw tumagas mula sa tangke. 3:00 ng umaga nagdeklara ng fire out at ayon sa BFP, wala nang panganib na sasabog ang tanker. Walang malubhang nasaktan sa sakay ng mga sasakyan o sa mga nasa bahay na mangyari ang aksidente. Ayon sa pulis, sasampahan ng reklamong reckless imprudence resulting in damage to property ang driver ng tanker. Kasi isa na po dun sa ating may-ari na tindahan ng disgrasya, talaga pong disgrasya. Dahil wala naman pong may kagustuhan yan. No? Alcohol. Alcohol ang dala niyan. Ibig sabihin, yung plus point ng alcohol is mababa kaysa sa gasolina mismo. Kasi kung gasolina mismo yan, sa lahat ng vicinity nito, ay dama itong mga structure na nandito. Igan, samantala na pinsala naman ang secondary line ng kuryente dahil sa sunog. Pero ayon sa Meralco, may babalik na ang serbisyo sa 10 bahay na apektado sa loob ng 1 oras. Yan ang latest mula dito sa Dasmariñas, Cavite. Balik sa iyo, Igan. Maraming salamat, Micaela Papa. Pagtangay sa isang motorsiklo sa Western Bicutan, Taguig, huli sa CCTV. Narito ang exclusive report ni Isay Reyes. Ito ang kuha ng CCTV sa Sampaguita Corner, Cabuyao Street sa Western Bicutan, Taguig. Isang motorsiklo ang humaharurot kasunod ang isa pang motorsiklo. Tangay umano ng 2 lalaking ito ang isang ninakaw na motorsiklo. Maya-maya pa, makikita ang kapatid ng may-ari ng motor na hinahabol ang 2 umano'y magnanakaw. Para mabilis na makatakas, sumuot sa ilang kalsada ang mga suspect, pero nakunan din sila ng 2 CCTV sa lugar. Nakita ng ilang saksi ang buong pangyayari. Dito na namin tapos inopen na namin yung gate para nga makita nung isa kasama namin lalaki. Tapos bigla na lang may narinig kami ng mga 2 spark. Tapos nag-broom yun, nagsitayuan na kami. Tapos bigla na lang umalis, mabilis na umalis. No, kasi doon sa kabilang kanto, nakikita na daw nila na nagdilibot-libot dito yun. Kasi marami kasing motor dito, meron dito maraming motor, doon marami ring motor. Yun ang sabi na nakikita na nila yon. Natakot daw sila dahil tila armado raw ang 2 suspect. Matapos tangayin ang sasakyan, kwento pa ni Lizelle, saksi at kaibigan ng biktima. Doon siya naghihintay siya doon eh. Tapos nung hinahabol na namin, yun na, gumano na siya. Kasi may bag siya, ginanon niya. Pinasok niya, kaya huminto kami. Yung kasama ko, gumano sa may jeep. Kasi nga baka may baril niya daw. Huminto kami lahat, 3 kami huminto. Tapos nung sinigaw ako, kasi umalis na yung isang motor, sabi ko, sabulin mo ulit. Hinabol niya, hindi niya na nakakita nakalagpasan ng Cabuyao. Dahil sa CCTV natunto ng rutang dinaanan ng 2 motorsiklo. Kung siya po ay tumawag kaagad sa ating base o sa landline ay mablocking post natin dito sa CCTV. Na hinabol po natin from veterans going to FTI hanggang po doon sa Marlica. Kaya doon po sa Marlica, iba na po yun na barangay. Tumanggi namang humarap sa kamera ang may-ari ng motorsiklo. Sinusubukan pa daw kasi niyang ayusin ang insurance ng kanyang motor, lalo na't mahigit 1 taon pa lang sa kanya ang naturang unit. Nakablotter na sa barangay ang insidente. Ayon naman sa otoridad, paiigtingin nila ang seguridad. Para sa unang balita, Isay Reyes reporting.
Nakapwesto na sa launch pad ang rocket ng North Korea na maglulunsad daw ng weather satellite sa kalawakan. Pero di pa man inilulunsad ang rocket, baug na rin ang usap-usapan ukol sa umuning ikatlong nuclear weapons test ng North Korea. Narito ang report ni Teresa Andrada. Nasa launchpad na ang UNHA-3, ang rocket ng North Korea na maglulunsad daw ng weather satellite sa kalawakan. Nasa final stages na raw ang kanilang paghahanda na kanilang ipinakita sa ilang inimbitahang dayuhang mamamahayag para pabulaanan ng aligasyong ballistics missile test talaga ang kanilang pinaplano. Ayon sa North Korean officials, kung missile ang kanilang ilulunsad, hindi na raw nila ito ipapakita pa sa publiko at sa halip ay isisikreto na lang. Sa pagitan ng April 12 hanggang 16 inaasahan ng launch, kasabay ng pagunita sa 100th birth anniversary ng kanilang state founder na si Kim Il-sung. Ipinakita sa GMA News ng dating curator ng National Museum Planetarium ang nangyayari sa isang missile kapag inilulunsad sa kalawakan. Sa kaso ng Kwangmyong-song 3 missile ng North Korea, ito raw ay nahahati sa tatlong bahagi, ang first, second at third stage. Kapag nailunsad na ang rocket mula sa Chosun County sa North Pyongan Province sa North Korea, unang matatanggal ang first stage, isang booster na siyang magtutulak sa rocket sa bilis na 7 miles per second. Singlaki raw ng first stage ang isang F-76 aircraft sa habang humigit kumulang 45 feet. Oras na matanggal ang unang bahagi, inaasahang babagsak ito sa May Korea. Sunod na daraanan ng rocket ang Japan bago dumating sa Pilipinas. Dito raw sa Pilipinas, inaasahang babagsak ang second stage ng rocket sa dagat sa hilagang silangan ng Santa Ana, Cagayan hanggang sa silangang bahagi ng Polillo Island sa Quezon. Ang third stage ng rocket na siyang magdadala ng satellite, inaasahang sinlaki naman ng kotse. Malakas yung parang gano'n at may hissing sound pa siya. Hissing sound pa siya. Tsaka maliwanag yan. Parang yung kuwitis na malaki. Subalit di lang pala ang rocket launch ngayon ang binabantayan ng international community. Batay sa ulat ng South Korean news agency na Yonhap, pinaghahandaan na rin di umano ng North Korea ang ikatlong nuclear weapons test nito. May bagong hukay na tunnel raw sa Punggye-ri Nuclear Test Site, ang lugar kung saan rin isinagawa ang dalawang naunang nuclear test ng North Korea noong 2006 at 2009. Kung ang political analyst naman si Professor Roland Sibula ng tatanungin, walang dapat ikatakot ang Pilipinas. Malayo raw na maging potential threat sa Pilipinas ang nuclear weapons ng North Korea. Kahit kasi kilalang kaalyado ang Pilipinas ng Amerika, wala na ang mga base militar nila sa ating bansa. Kaya't walang maaaring maging target ang North Korea. Basta't hindi natin inaatake o hindi tayo nakikisawsaw sa pag-atake sa North Korea na halimbawa yung pagsawsaw dyan sa paglusob ng Amerika sa North Korea kung sakasakali, hindi, wala tayong dapat pangamba. Dapat ang boses natin laban sa lahat ng sandatang nuklear, no? At ang ibig sabihin nito, yung posisyon natin laban sa lahat ng sandatang nuklear, kasama dyan yung sandatang nuklear ng Amerika, ng Inglaterra, ng Pransya, ng Rusya, ng China. Para sa unang balita, Teresa Andrada reporting. Muling gumalaw ang presyo ng mga produktong petrolyo. Kaninang hating gabi nag-rollback ang Shell at Sea Oil ng 50 sentimo kada litro sa diesel, 30 sentimo sa regular gasoline at 40 sentimo naman sa kerosene. Pero ang kanilang premium at unleaded gasoline tumaas ng 30 sentimo kada litro. Ang petrol nagpatupad din ngayong alas 6 ng umaga ng kaparehong bawas presyo sa kanilang regular gasoline, diesel at kerosene. At 30 sentimo ring dagdag sa kada litro ng kanilang premium at unleaded gasoline. Ang oil price adjustment ay bunsod ng paggalaw ng presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado. Mga kapuso, bumaba ang presyo ng isang pack ng Pinoy Pandesal ngayong araw. 24 pesos na lang ang dating 25 pesos na kada 10 pirasong Pinoy Pandesal. Ayon sa Philippine Baking Industry Group, ang bawas presyo ay kasunod ng pagbaba sa presyo ng Indonesian flour na ginagamit sa paggawa ng kanilang pandesal. Hindi naman daw maibabasa ngayon ang presyo ng Pinoy Tasty at iba pang uri ng tinapay dahil mataas pa rin ang presyo ng local flour.
Magkasunod na pagsabog sa El Nido at Puerto Princesa sa Palawan nitong Huwebes Santo, posible unong may kaugnayan sa politika. Ayon kay Puerto Princesa City Mayor Edward Hagedorn, naganap daw kasi mga pagsabog kasunod ng inilabas na arrest warrant laban kay dating Palawan Governor Joel Reyes. Kaugnay po yan ang pagpatay sa mamamahay na si Jerry Ortega. Pero panawagan ni incumbent Palawan Governor si Abraham Mitra, huwag basta magpadala sa mga espekulasyon at mas makabubuti kung hintayin na lang ang resulta ng investigasyon. Kaugnay po ng balitang yan, mausap natin si Atty. Ferdy Topacio, abogado